Hello, OG. I'm Franco. I'm JF. Nandito tayo ngayon sa Pangil, Laguna. Welcome to our tiny house, Solana Villa. Tara, Tara, pasok tayo. Siguro sobrang personal niya kasi ito yung first time na parang sarili ko talagang matatawag. So ano to, bunga ng pagsusumikap sa trabaho. So parang yun nga, parang self-fulfillment ko na nakaka-proud. Kahit pagod na pagod ka sa trabaho or stress na stress ka sa trabaho, once na nakita ko tong tiny house na to or yung villa na to, parang lahat ng pagod ko and stress is nawawala kasi ito na yung bunga eh. Parang may bunga na pala yung paghihirap ko. I'm Jose Franco Galvez, 25 years old. I'm a software engineer. Hi, I'm Franco Galvez. I'm 56 years old businessman. Nag-start to nung ma-acquire ko yung property 30 years ago. So, rice field, pero sabi ko, hindi ko tatamnan ng rice. Tinamnan ko siya ng mga mango trees. So, diyan nagsimula yon, mango trees. Then, yung father-in-law ko, mahilig siya mag-alaga ng panabong na manok. So, nilagyan niya ng panabong na manok. So, may isang kubo siyang nandyan. And then, nung mawala na siya, sabi ko, sayang yung property. Nilagyan ko siya ng 2 apartment. Sabi ni Jeff, gusto niya maglagay ng staycation. At the same time, parang sa family rest house. So, sabi ko, maganda naman yung idea niya. So, yun doon nag-start yung kung bakit nabuo itong idea na magkaroon ng staycation dito. Pumasok sa idea ko na magpatayo ng staycation tiny house dito sa amin kasi nung time na yun, umiisip ako ng negosyo na ano ba yung negosyo na walang lugi. So, naisip ko, magpatayo na lang ako ng tiny house for staycation para if ever hindi mag-click yung business and walang mag-book, meron akong sariling bahay. And yun, ganun na nga nangyari. So, pag weekends, walang guests. Kung walang guests, dito kami nag-stay ng family ko and friends. Dito kami nag-bonding, nag-swimming. So, yun, ganun yung idea ko. So, yun, naisip namin na tiny house kasi dito sa lugar namin sa Pangil, madaming mga resort. So, pero wala pang tiny house staycation dito sa lugar namin. Kaya naisip namin, ito yung magiging first ever na tiny house staycation sa bayan ng Pangil. Talagang start tiny house talaga. 18 square meter lang talaga yung una, 15 square meter nga lang eh. Then naging 18 square meter. Kaya lang nung yung idea ni Jeff na magkaroon ng mini pool o maliit na pool, sabi ko hindi kakasya sa 80 square meter. So kaya lumaki lang na konti, na ilabas ko yung kitchen para lang maluwag pa rin na kilos. So tiny house talaga ang idea namin. Talagang nanonood ako lagi ng OG. So marami akong nakitang design doon. Yung may 27 square meter, may mga maliliit na area din. Sabi ko, why not? Ito pwede itong ating gawin natin itong ganitong idea. So malaking tulong sa amin yung OG na nagbigay inspiration sa amin para makapagtayo ng ganitong establishment. The lot size is 54 square meter and the floor area is 27 square meter. Kung i-add natin yung tiny house, kitchen area, and lunch pool, mamamaximize natin yung 54 square meter. So, pagpasok nyo dito sa aming property, ang una nyong makikita is yung plunge pool namin. Ang sukat nga pala ng ating plunge pool ay 2 meters by 1.5. Ito yung paboritong place ko. Naglalagay kami ng mesa rito. Then may chairs, may ihaw-ihaw, may kaunting sinasyat.
Yan. Dito lagi ang inuman namin. Yan, Brian. dito. Masarap dito lalo na pagkagabi. Nandito naman tayo sa ating kitchen area and dining area. So kung mapapansin nyo, yung kitchen area namin is fully functional. So sa mga mag-i-stay dito, pwede kayo magluto or pwede nyo gamitin lahat ng kitchen appliances namin dito. Siyempre, magtataka kayo kung bakit nasa labas yung ating kitchen at saka dining. So, reason to, pag nagluluto, para hindi na rin umamoy yung niluluto nila doon sa loob ng ating tiny house. At the same time, yung ating po dating design, dito po dapat nakalagay yung ating kitchen. Pero binago po natin kasi nga po ay naglagay po tayo ng pinto ng toilet and bath para mas madali sa access galing swimming pool papunta po rito sa ating toilet and bath. At ito po naman ating dining area. Ang table po natin ay galing po sa old house. Scrap po ito na pinagawa po natin para maging mesa. So napakabigat po talaga dito. So it can accommodate 4 person. So para sakto lang siya sa size ng tiny house. So pagpasok nyo sa aming tiny house, dito na yung aming living area. So nandito yung sofa and meron din kaming 55 inches na TV. And sa likod niyan, meron ding toilet and bath. Ayun, mapapansin nyo rin na ang ating door ay made of glass at saka yung window natin para sa ganun, kahit walang ilaw, maliwanag pa rin sa loob. High ceiling para maginhawa rin siya. Ito yung 18 square meter floor area sa baba at yung sa taas natin is 9 square meter. So dito naman ang aming toilet and bath. So we have basic amenities and we added a hot and cold shower. Ayun, bago tayo umakyat sa ating loft bedroom, gusto ko muna i-share yung aming hagdan na made of metal para sa ganun iwas sa anay. At naglagay din tayo ng kahoy para magkaroon naman ng wood element para makita at maganda naman ang ating tiny house. Tara! So nandito naman tayo sa aming loft bedroom. So kung mapapansin nyo, meron kaming dalawang windows kasi ako gusto ko pag gising ko is may matatanaw akong nature view. So matatanaw nyo dito yung rice field and mga puno and mas relaxing siya pag nagpapahinga tayo. At kung mapapansin nyo, paliputi naman itong ating tiny house. So naglagay tayo ng PVC wall panel para sa ganun ay magkaroon ng accent o magkaroon ng design na maganda ang ating tiny house. Kasi ito matubig to, so ginamit ko lahat, concrete, bakal. Ang talagang wood lang dito yung stairs. So wala nang iba la kundi smartboard, hardiplex, mga ganun ang ginamit natin dito. Bakal, cement. So kaya at saka syempre pag prone sa anay, so wala nang anay na papasok kasi panikumpleto na eh. Sealed na siya. Yung inabot natin sa construction at the same time yung laman, almost 1 million na ang inabot lahat-lahat. Ito nga yung first ever tiny house staycation dito sa bayan namin. And ang kagandahan dito compare sa mga malalaking resort, dito mas yung bonding nyo mas maganda and mas makakapag-communicate kayo kasi minsan pag nasa malalaking resort tayo, magkakasama tayo pero yung iba magkakalayo, di ba? Kasi iba-iba ng place. Yung iba nagsiswimming, yung iba kumakain. Dito, pag nagsiswimming ka, kahit kumakain ka, magkakalapit pa rin kayo. Kaya yun, mas maganda mag-bonding dito sa lugar na to. And yun nga, relaxing din yung place. And may mga magandang view din kami. Siguro sa akin, ang pinaka-challenge ko kasi is yung I think sa financial eh. Kasi ako hindi ako masyado nakikialam sa construction. Si daddy ang nagmamahala niyan. So sa akin mas sa more on sa finance ako nung project eh. So kailangan ko mas i-manage yung finances ko and umiwas muna sa bumili ng mga bagay na hindi ko kailangan para tuloy-tuloy yung pagpapatayo namin, hindi kami magkaroon ng delay dahil kulang ng budget, parang ganun po.
Siguro usually gano'n talaga yung ano, yung minsan yung sa construction, yung biglang taas ang presyo ng materials. May pagkakataon nagtatalo kami mag-ama sa design. For example, dapat dito yung kitchen nakaharap, yung na bago ang kitchen kasi nga merong window dito na supposedly dapat daan doon yung kitchen at may window. So nabago yun, naging pinto ng CR. So may mga ganun kaming natakil na siguro ilang mga problema na yung design nababago along the way, which is yun naman talaga nangyayari sa construction. At during the time nang naghukay kami rito, panahon ng ulanan. November, December, alam niyo naman yung panahon yun, talagang maulan. So talagang iniiga namin yung hinukay bago malagyan ng mga bakal, bago talagang challenging yun. Talagang bilisan ng mga tao para makapagbuhos ng maganda. So yun yung isa sa challenge namin dito nung panahon ng ulanan. Sa mga gustong magkaroon ng sariling bahay or maliit man or malaki, lagi nyo lang galingan and magsumikap lang kayo palagi. Tapos wag kayong magsasawang humiling kay Lord ng mga gusto nyo. Kasi yun nga, pag ginawa naman natin ng mabuti or pinagbutihan natin sa trabaho natin, sa negosyo natin, sigurado naman ipagkakaloob niya yun eh. Kaya wag lang tayo magsawang magantay, humiling, and patuloy lang tayo magsumikap. Kung talagang magtatayo ka ng bahay, siguro din mo gustong-gusto mo talaga. Kasi marami nagsimula na hindi natatapos ang bahay pag nagka-problema along the way. Hanggat maaari, gumawa ng plano, may architect na talagang tututok. Kung kayo hindi determinado na kapursigido na mag-aral sa itsura o sa kalalabasan ng bahay nyo, panunood ng mga YouTube, OG, kung ano man, kumuha na talaga kayo ng marunong. Contractor. Yung talagang professional diyan sa pagpapagawa ng bahay. Pero kasi mahirap eh. Mahirap din magpatayo. Maraming challenges along the way. So, yun lang ang akin siguro. Yun, sobrang thankful ako sa father ko kasi kung wala siya, hindi naman mabubuo to eh. Kahit for example, magkapera man ako, tapos wala yung support ng father ko, baka hindi din matuloy itong project na to. Kasi siya talaga yung mas nakakaalam and siya yung mas nakakapagbigay ng payo sa akin and siya din yung mentor ko sa buhay. So, yun, napakalaking tulong niya sa pagtupad ng mga pangarap ko. Nang sabi ko nga sa kanya, sige anak, kung ano man, basta susuportahan kita sa lahat kaya natapos ito na tinutukan ko talaga ito personal din. Tinutukan ko talaga ng pagpapagawa. Thank you sa lahat ng suporta and pagmamahal. So, sa pag-guide sa akin sa buhay, sa negosyo, at sa kahit anumang bagay, lagi ka lang nandyan. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo. And I love you very much. Yun, sana ang ano ko lang kay Lord, bigyan pa ako ng mahabang panahon para kahit may edad ng mga anak ko, makita ko pa rin sila at mag-guide. Bigyan tayo ng lakas ng pangangatawan, pag-iisip, para kung ano man yung maging problema nila, nandito lang ako. Pero alam ko naman na ihanda ko na rin naman sila. Pero siyempre, iba yung nandito tayo. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.